Kung babalikan ho natin mga Boss Chief Amo Sir, etong dalawa na ito, nung panahon po 'no, na medyo kampante pa sila, hindi pa nila naiisip na meron silang warrant of arrest. Kung babalikan po natin mga kababayan, iba pa ho yung kanilang mga ine-ebas, eh. Iba pa ho yung kanilang mga sinasabi nung mga panahon na ito, eh. Bakit po mga bossing? Sabi dito ni Bongo, May 5, 2019, kaparehas din po ito mga kababayan nung mga panahon na si Bongo ay nagpapa-interview at sinasabi na, um, sinasabi ni Bongo na meron pa din tayong reward system, 500,000 sa buhay, 1 million sa patay, 2 million 'no, sa mga nanglaban. Ayun 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 yung mismo narinig ko. Kay ano, kay, Bongo nung mga panahon na yon, 'no? May 5, 2019, President Duterte said he is ready to go to jail. Pero nung inaaresto na siya, oh, halos 12 oras pa tumagal bago siya maisakay sa eroplano. President Duterte said he is ready to go to jail. I told him I will go with him to jail. That is how much I love the president. O yung mga DDS naman, utong-uto ni Bongo. Ngayon, mga DDS, nangyayari ba ito? Yung sinabi ni Bongo? Or siguro palabas lang sa inyo, no? Or siguro sinabi lang sa inyo yon upang sa gano'n iboto niya siya sa susunod na eleksyon. 'Di ba lahat naman kayo ginamit ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte para makuha ang simpatya ng mamamayang Pilipino o hindi, 'wag naman mamamayang Pilipino. Kasi DDS naman lang ang ano, DDS lang naman ang naniniwala diyan. Para makuha ang simpatya ng DDS na mahal nyo si dating Pangulong Duterte. Ang tanong ko sa inyo, nasaan na ito? No, sabagay, okey, mali naman pala si Mark Ramos kasi wala pang warrant of arrest si Bongo, 'no? Pero sana lang ho mga kababayan, sa oras na dumating yung warrant of arrest ho, ni Bongo, mga bossing, sana naman panindigan at tindigan ninyo 'yan. Kasi yung mga DDS umaasa na masasamahan ninyo si dating Pangulong Duterte doon sa The Hague, 'no? Doon sa The Hague. Yung isa naman po mga kababayan, sige, since si Bongo ay tatagal pa ng 2 buwan o higit pa yung warrant of arrest ni Bongo, lang yaka dating Senador Antonio Trillanes baka mamaya ano na naman ito, trap na naman ito, sasabihin mo, 2 months pa kay Bongo, yung pala meron na kasabay nung kay Bato de la Rosa, hinihintay na lang mahuli si Bato tapos dampot na din si ano, si Bongo, Oo. Hindi kasi gano'n, eh, kagaya nung kay Bato, secret yung kanyang ano, yung kanyang warrant of arrest. Kaso nung pumunta si Bato do'n, nagpauto kay Cayetano para maiboto siya bilang SP, biglang hindi na po naging secret, biglang activated na ho. Ngayon si Bato de la Rosa ito, makinig kayo DDS, ito yung mga binibitawan ni Bato de la Rosa. Gusto ko i-justify ninyo 'no kung bakit hanggang ngayon ay matapang pa din at, at tigasin pa din si Bato, 'no? Kasi ganyan ho yung ano, eh, hindi kayo ubra kay Bato de la Rosa pero kapagka nakulong iiyakan ho yang mga yan. March 12, 2025 nung sinabi ni Bato de la Rosa na, "I am ready to join the old man." Sino po yung old man? Si dating Pangulong Duterte. Ready na daw po siya na makasama sa kulungan ang dating Pangulong Duterte. Putik na yan. Ano na yung ipinangako mo o yung sinabi mong yan? Na gusto mong masamahan o ready ka na masamahan ang dating Pangulong Duterte doon sa ICC. 'Di ba? I am ready to join the old man hoping that they would allow me. Aba, parang ikaw pa yung nakikiusap na sana payagan ako, 'no, na makasama ko si dating Pangulong Duterte. Ay sandali, March 12, 2025 pala sinabi ito. April, May, hmm, mga ilang buwan bago mag-umpisa yung eleksyon. Ano po, mga DDS, eto yung ipinang-utos sa inyo ni Bato de la Rosa, ano, para iboto niyo siya. Siyempre kapagka ganyan kampanyahan, lahat sasabihin yan, lahat babanggitin yan.
Di po ba? I am ready to join the old man hoping that they would allow me to take care of him. Pero bakit ngayon? Asaan ka na, Senator Bato? Bakit hindi ka na nagpapakita? Dapa-dapa ka pa doon sa hagdanan. No? Madulas-dulas ka pa doon sa hagdanan, Senator Bato de la Rosa. Oh, biruin mo yon. At ang masama pa niyan, mahirap pa niyan, si Robin Padilla, mukhang damay na din po local court or baka pati sa ICC, tinitignan na din ng ICC si Binoy bilang kasapakat o lumabag sa obstruction of justice ho, mga bossing. Nakikita niyo po yung pattern at yung mga estilo ng mga DDS, mga kababayan. Mayabang, yakang-yaka, pero kapagka dumating na yung mga panahon, wala na. Hindi na kaya yung mga sinasabi. Hindi na kayang panindigan yung mga dati nilang sinabi. Kagaya ho niya, no? Wala na. Di ba? O paano na mga DDS? Nauto kayo. Dapat matuwa kayo sa pagsuko o pagsama ni Bato de la Rosa doon sa ICC. Bakit? Kasi maaalagaan na si dating Pangulong Duterte, which is yan naman yung pinangako ni Bato de la Rosa sa inyo, sa mga DDS, at sa dating Pangulong Duterte. Pero mukhang walang yagbolso talaga si Tobats, mga bossing. No, mukhang walang yagbolso talaga si Tobats, mga kababayan. Kaya ang kanyang ang kanyang ginagawa ay magtago na lang ho, mga kababayan. 'Di ba? Babalik ho tayo, mga bossing, kay Rodante Marcoleta, no? Kasi ho, mga kababayan, naiwan natin 'tong kay Dick Gordon. And this, Ayan, kay Marcoleta. Oh, Senator Marcoleta has been charged with plunder, and this is a non-bailable offense. And the amendment oo, non-bailable po 'yan at 40 taon ang pinaka-maximum na sentensya ho niyan. Minimum, hindi ako nagkakamali, 25, maximum 40 taon o reclusion perpetua. Naku po, mga kababayan. Rodante Marcoleta, Rodante plunder, Cheese plunder, Jinggoy Estrada plunder, sino pa? Joel Villanueva plunder, Bato at Bongo, ICC, aray ko, mga bilyar,